Isang pirasong papel. Iyon lang ang kailangan ni Marco para durugin ang 6 na taong pagsisilbi ko. Habang kandong niya ang kanyang kabit sa mismong bahay na pinaghirapan ko, itinapon niya sa mukha ko ang basura, ang aming annulment papers. Akala nila, kinuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang bagong reyna ang isinisilang. Sino nga ba ang tunay na pulubi ngayon? Teresa, pirmahan mo na ito. Huwag ka nang umasa na may puwang ka pa sa buhay ko. Ang malamig at matalas na boses ni Marco ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Teresa. Hindi siya makapagsalita. Ang mga kamay niyang namumula pa dahil sa init ng kalan ay nanginginig habang hawak ang isang pinggan ng paboritong adobo ni Marco. 6 na taon. 6 na taon niyang tiniis ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya, para lamang sa gabing ito, ang kanilang ika-6 na anibersaryo. Isang maliit na cake na may nakasulat na Happy ika-6 na anniversary ang naghihintay sa mesa. Tila isang piping saksi sa darating na trahedya. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang paningin. Doon, sa tapat ng magarbo nilang hapagkainan, nakatayo si Marco habang nakaakbay kay Sofia. Isang babaeng kumikinang sa suot nitong mamahaling alahas at hapit na pulang damit. Ang bango ng pabango ni Sofia ay humalo sa amoy ng suka at tuyo ng nilutong ulam ni Teresa. Isang amoy na tila nanunuya sa kanyang pagiging hamak na may bahay. Ano ito, Marco? Sa wakas ay naitanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na napupunit sa sakit. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi sa bawat paglunok. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira, ang kanyang biyenan, na kanina pa nakaupo sa dulo ng mesa habang nagmamatyag. Huwag kang magmaang-maangan, Teresa. Alam mo kung ano yan. Isang basura na dapat nang itapon sa labas ng bahay na ito. Isang palamuning tulad mo ay walang karapatang manatili sa piling ng isang CEO na katulad ng anak ko. Look at yourself. Para kang katulong na laging amoy kusina. Lumapit si Marco at padabog na inilapag ang mga papel sa tapat ni Teresa. Dahil sa gulat, nabitawan ni Teresa ang hawak niyang pinggan. Hindi narinig ang pagbasag, ngunit nakita ang pagkakalat ng ulam sa sahig. Ang sarsa ng adobo ay dahan-dahang dumadaloy sa mapuputing tiles, tila mga luhang madilim na sumasama sa dumi. Hindi man lang kumislap ang awa sa mga mata ni Marco. Sa halip, kinuha niya ang isang ballpen at idiniin ito sa palad ni Teresa. Pirmahan mo ang annulment papers na yan. Ngayon din, ibibigay ko sa iyo ang maliit na apartment sa labas ng bayan at kaunting pera para hindi ka mamatay sa gutom. Iyon lang ang halaga mo, Teresa. Isang anino na nakakasakal sa aking pag-unlad. Wika ni Marco sa tono na tila nakikipag-usap lamang sa isang estranghero. Ramdam ni Teresa ang panlalamig ng dulo ng kanyang mga daliri. Lahat ng sakripisyong palihim niyang ginawa, ang pag-aayos sa magulong kontrata ng kumpanya ni Marco, ang paggamit ng kanyang lihim na impluensya para makuha nito ang mga proyektong nagpayaman sa pamilyang De Vega, ay tila naglaho na parang usok. Ang lalaking minsan niyang pinangako ang mamahalin sa hirap at ginhawa, ngayon ang siya pang nagtutulak sa kanya na pirmahan ang dokumentong tuluyang magwawakas sa lahat ng pinaghirapan at pinaniwalaan niya. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagnanais kumawala. Ngunit pilit niya itong pinigilan sa loob ng kanyang namumugtong mga mata. Tumingin siya kay Sofia, nang ngumiti ng matamis habang sumasandal sa balikat ni Marco. Ang bawat haplos ni Sofia sa braso ni Marco ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Teresa. Isang pirasong papel lang ba talaga ang katapat ng 6 na taon nating pagsasama, Marco? Muling tanong ni Teresa. Ang kanyang tinig ay gumuho na sa gitna ng katahimikan ng bahay na itinuturing niyang palasyo, ngunit isa palang kulungan. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya
ay ang pagtalikod ni Marco at ang marahas na paghila ni Doña Elvira sa kanyang braso para itulak siya patungo sa pinto. Tumayo si Teresa doon, sa gitna ng sala, mag-isa at wasak, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ito ba ang kapalit ng 6 na taon kong pananahimik? Ito ba ang dulo ng aking pagtititiis? Wala nang mas lalamig pa sa ulan, kundi ang puso ng taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay. Naglakad si Teresa sa gitna ng madilim na kalsada habang ang bawat patak ng ulan ay humahagupit sa kanyang balat. Wala siyang suot na tsinelas. Ang kanyang mga paa ay direktang nararamdaman ang gaspang ng aspalto at ang lamig ng mga tubig na nag-iipon sa mga lubak. Ngunit para kay Teresa, ang hapdi ng kanyang mga talampakan ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ng mga De Vega ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na 6 na taon niyang inalagaan. Tumingala siya sa langit, hinayaang maghalo ang luha at ulan sa kanyang mukha. Sa gitna ng kulog na gumugulo sa kalawakan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Victorio Villarama. 6 na taon na ang nakalilipas, bago ito pumanaw, ay binigyan siya nito ng isang huling hiling. Pinapili siya nito, ang tanggapin ang korona ng bilyonaryong kumpanya o ang mabuhay ng payak upang mahanap ang tunay na pag-ibig na hindi nakabase sa kanyang yaman. Dahil sa pagmamahal kay Marco, pinili ni Teresa ang hirap. Pinili niyang itago ang kanyang tunay na pangalan at maging isang hamak na resa sa paningin ng mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ang mga pangako ni Marco noon. Akala niya, ang pagiging tapat at masunurin ay sapat na para makamit ang isang masayang pamilya. Ngunit sa bawat pagsisikap niyang itaguyod ang karera ni Marco, mula sa likod ng tabing, ang tanging kapalit ay ang paglimot nito sa kanyang halaga. Ang 6 na taon ng pagtitiis ay natapos lamang sa isang basang papel ng annulment na ngayon ay unti-unti nang nalulusaw sa kanyang bulsa. Narating niya ang isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang makipot na eskinita. Ito ang tinatawag niyang safe house, isang lugar na lihim niyang binayaran sa loob ng maraming taon, kung saan nakatago ang ilang alaala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pinihit niya ang susi sa pintong kinakalawang at ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hudyat ng kanyang paglaya mula sa isang mahabang panaginip. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at katahimikan. Walang Doña Elvira na sisigaw, walang Marco na mangmamaliit. Naupo si Teresa sa sahig, isinandal ang kanyang ulo sa malamig na dingding. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang magising mula sa pagkakahimbing. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na punong-puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bahay. Ang mga kamay na ito, na noon ay bihasa sa pagtugtog ng piano sa mga grand ball, ay naging alipin ng pag-ibig na hindi naman pala totoo. Ama, patawad. Bulong niya sa hangin. Mali ako. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang kakaibang liwanag ang tumama sa bintana ng maliit na silid. Ang tunog ng isang makina ng sasakyan na unti-unting tumitigil sa tapat ng kanyang pinto ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang tunog ng karaniwang sasakyan sa lugar na yon. Ito ay ang banayad at purong tunog ng isang mamahaling makina. Tumayo si Teresa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sino ang makakaalam na narito siya? Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, isang anino ng isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan habang hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang bawat hakbang nito patungo sa pintuan ni Teresa ay tila may dalang bigat ng isang nakaraang pilit na kinakalimutan. Sino ang taong ito na nangahas na gambalain ang kanyang pag-iisa sa pinakamababang punto ng kanyang buhay?
At paano nito nahanap ang lihim na lungga ng isang babaeng itinuring ng basura ng lipunan. Ang paggalang ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagsusumamo. Ito ay kusang ibinibigay sa sandaling ang isang reyna ay muling tumayo mula sa sarili niyang abo. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tila naging isang korona sa paligid ng lalaking nakatayo sa labas. Siya ay si Rodrigo, ang pinakatiwalang tauhan ng pamilya Villarama at ang taong naging kanang kamay ng yumaong ama ni Teresa. Sa loob ng 6 na taon, si Rodrigo ay nanatili sa anino, nagmamasid at naghihintay sa hudyat ng kanyang tunay na amo, Ma'am Teresa. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng matinding paggalang habang ito ay marahang yumuyukod. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng pait. Nang makita ang kalagayan ng babaeng dati, ay pinaliligiran ng ginto at karangyaan. Tapos na po ang 6 na taon. Ang huling habilin ng inyong ama ay natupad na sa mismong sandaling pinalayas kayo sa bahay na yon. Hindi agad nakapagsalita si Teresa. Hinayaan niyang balutin siya ni Rodrigo ng isang makapal at malambot na coat na gawa sa mamahaling cashmere. Ang init nito ay unti-unting pumapawi sa panginginig ng kanyang mga balikat. Sa isang iglap, ang hamak na resa na binalot ng dumi at ulan ay nagsimulang maglaho at ang awtoridad ni Teresa Villarama ay muling bumabalik sa kanyang bawat hininga. Rodrigo, nakita mo ba kung paano nila ako itinapon? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-iyak, kundi isang matigas na tonong parang bakal. Itinapon nila ako na parang basurang walang silbi sa gitna ng kalsada. Nakita ko po ang lahat, ma'am, at handa na ang lahat ng dokumento para sa inyong pagbabalik. Tugon ni Rodrigo habang iginagaya si Teresa patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang Villarama Group ay nanatiling matatag sa ilalim ng inyong mga tagubilin sa akin. Ngunit oras na para kayo mismo ang humawak sa timon. Sumakay si Teresa sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang katahimikan sa loob ay tila isang pamilyar na yakap na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Kinuha niya ang isang tablet mula sa compartment at tiningnan ang listahan ng mga ari-arian ng pamilya De Vega. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang halos lahat ng utang at puhunan ng kumpanya ni Marco ay konektado sa mga dummy companies na siya mismo ang nagmamay-ari. Marco, akala mo ay ikaw ang nagpalago sa kumpanyang yon. Bulong ni Teresa sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan mabilis na nadadaanan ang mga ilaw ng lungsod. Hindi mo alam na bawat kontratang pinirmahan mo ay isang lubid na ako mismo ang naghahabi. At ngayong gabi, sisimulan ko ng higpitan ang pagkakabuhol nito sa iyong leeg. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagmamahal, kundi ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi sapat ang basta lamang siyang makaalis. Nais niyang maranasan ni Marco at Doña Elvira ang bawat sentimo ng hirap at bawat segundo ng kahihiyang ipinatikim sa kanya. Rodrigo! Tawag niya sa kanyang assistant nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Ipadala ang abiso sa lahat ng ating mga suppliers at investors. Putulin ang lahat ng ugnayan sa De Vega Industries. Ngayon din, masusunod po, ma'am, sagot ni Rodrigo. Ngunit paano po ang bahay? Ang mansyong tinitirhan nila ngayon. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Isang tunog na tila hudyat ng isang paparating na bagyo. Hayaan mo muna silang matulog ng mahimbing na ngayong gabi sa malambot nilang kama. Dahil bukas, ipapaalala ko sa kanila kung kaninong pangalan ang nakasulat sa bawat haligi ng bahay na yon. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang maliit na tunog ng mensahe ang pumasok sa telepono ni Rodrigo. Binasa niya ito at agad na tumingin kay Teresa na may pag-aalala. Isang bagong impormasyon ang lilitaw na magpapabago sa laro ng paghihiganti ni Teresa.
Sino ang lihim na kasabwat ni Marco na hindi inaasahan ni Teresa? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Elvira upang mapanatili ang kanilang huwad na yaman ngayong wala na ang kanilang palamuning manugang? Ang ginto ay maaaring magpakinang sa balat, ngunit kailanman ay hindi nito kayang itago ang baho ng isang bulok na budhi. Sa gitna ng isang eksklusibong butik sa Makati, dahan-dahang itinaas ni Doña Elvira ang kanyang baba habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na kulay ube at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na tila babawat bato nito ay sumisigaw ng karangyaan. Sa likod niya, ang kanyang mga kaibigang sosyalera ay panay ang papuri, mga salitang alam niyang kasing peke rin ng ngiting ipinapakita nila. Alam niyo, sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Wika ni Doña Elvira habang hinahawakan ang isang mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya. Wala na ang malas sa bahay namin. Isipin niyo, 6 na taon kong tiniis ang pagmumukha ng babaeng iyon na laging amoy bawang at suka. Ngayong wala na si Teresa, tila bumalik ang swerte sa pamilya de Vega. Tumawa ang kanyang mga kaibigan, isang tunog na tila mga kristal na naguumpugan. True Elvira, at balita namin, ang ganda at yaman pa ng ipapalit ni Marco, di ba? Si Sofia ay talagang kahanay natin. Kinuha ni Doña Elvira ang kanyang black card mula sa pitaka. Ang card na sa loob ng 6 na taon ay palihim na nilalagyan ni Teresa ng pondo upang mapanatili ang luho ng matanda. Ibinigay niya ito sa sales lady na kanina pa nakayuko sa kanyang harapan. Hija, pack everything. Iyong alahas, ang 3 bag, at ang mga sapatos. My son, the CEO of the Vega Industries, will pay for all of these. Habang hinihintay ang resibo, nagsimulang magplano si Doña Elvira ng isang malaking party para sa pagdating ni Sofia. Ngunit ang katahimikan ng butik ay biglang nabasag ng ang sales lady ay bumalik na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang makina sa counter ay naglabas ng isang maliit na pulang ilaw, isang senyas na ang transaksyon ay hindi nagpatuloy. I'm sorry ma'am, pero declined po ang card nyo. Magalang na sabi ng sales lady, ngunit ramdam ang kaba sa boses nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Doña Elvira. Ano? Impossible! Baka sira ang terminal nyo. Subukan mo uli. Bilyonaryo ang anak ko. Baka mas malaki pa sa kumpanyang ito ang kinikita niya sa isang araw. Muling sinubukan ng sales lady ang card, ngunit muli itong nabigo. Ang mga kaibigan ni Doña Elvira ay nagsimula ng magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin na tila ba isang mantsa ang biglang lumitaw sa mamahaling damit ng matanda. Naramdaman ni Doña Elvira ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya sa harap ng lahat. Baka expired na yan, Elvira. Biro ng isa sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang boses nito ay may halong panunuya. Hindi! I have another one. Mabilis na kinuha ni Doña Elvira ang isa pang card. At isa pa, hanggang sa mailapag niya ang 5 iba't ibang cards sa counter. Ngunit sa bawat pag-swipe, ang sagot ay iisa. Hindi tinatanggap ng bangko ang kanyang mga transaksyon. Lahat ng kanyang credit lines ay biglang naputol ng walang babala. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina na puno ng mga screen, pinapanood ni Teresa ang bawat galaw ng kanyang biyenan sa pamamagitan ng security feed. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa at ang bawat buntong hininga niya ay puno ng isang mapait na kapayapaan. Rodrigo! Tawag niya nang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Siguraduhin mong hindi lang ang cards ang mawawala sa kanila. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang tumayo sa gitna ng maraming tao na walang kahit isang kusing sa bulsa. Nagawa na po, ma'am. Tugon ni Rodrigo mula sa dilim. Hindi na rin makaka-access si Marco sa corporate funds simula ngayong oras na ito. Ang lahat ng accounts
ay nasa ilalim na ng investigasyon para sa unusual activity na tayo rin ang nag-report. Bumalik ang tingin ni Teresa sa monitor. Nakita niya ang pagwawala ni Doña Elvira sa butik, ang pagtalsik ng mga gamit sa sahig, at ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga tinatawag na kaibigan. Ang reyna ng pamilya de Vega ay nagmumukha ng isang baliw na sumisigaw sa gitna ng karangyaan na hindi na sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Teresa, sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang lihim na tawag ang kasalukuyang tinatanggap ni Marco mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses na may dalang babala tungkol sa isang Teresa Villarama na matagal nang nagpapanggap. Sino ang naglalakas loob na ilaglag ang tunay na pagkakakilanlan ni Teresa kay Marco bago pa man niya matapos ang kanyang plano? At anong panganib ang naghihintay kay Teresa kapag ang isang desperadong Marco ay nalaman na ang kanyang palamuning asawa pala ang may hawak ng kanyang leeg? Ang kasakiman ay parang isang patibong na may pain na ginto. Habang lalo mong sinusubukang abutin ang yaman, lalo namang humihigpit ang pagkakasakal nito sa iyong leeg. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin, Sofia. Kapag napirmahan ko ang kontratang ito sa Villarama Group, hindi na lang tayo basta mayaman. Magiging kahanay na tayo ng mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Inayos ni Marco ang kanyang mamahaling kurbata habang nakaharap sa salamin ng kanyang malawak na opisina. Ang kanyang ngiti ay puno ng kapalaluan. Tila ba ang buong mundo ay nakaluhod na sa kanyang mga paa. Sa tabi niya, si Sofia ay humahaplos sa kanyang braso. Ang bawat haplos ay may dalang pangako ng karangyaan na kapwa nila pinakamimithi. Hindi alam ni Marco na ang kumpanyang tinutukoy niya, ang Villarama Group, ay ang kumpanyang pinamumunuan ng babaeng kamakailan lang ay itinapon niya sa ulan. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng formal na barong, ang kinatawan ng mga Villarama na ipinadala ni Teresa. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang bawat pahina ng kontrata ay tila isang dahan-dahang paghabi ng bitag na sadyang idinisenyo para sa isang taong bulag sa kasakiman. Mr. De Vega, handa na ang investment fund na 10 bilyong piso para sa inyong expansion. Wika ng kinatawan sa isang seryosong tono. Ngunit bilang garantiya, kailangan naming hawakan ang lahat ng inyong personal na ari-arian, ang inyong mansyon, ang mga lupain, at ang kontrol sa De Vega Industries bilang collateral. Standard procedure ito para sa ganito kalaking halaga. Saglit na nag-alinlangan si Marco. Ang kanyang mansyon ang huling simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit nang makita niya ang mga numerong nakasulat sa dokumento, ang kanyang takot ay mabilis na nilamon ng kanyang ambisyon. Inisip niya si Teresa, ang palamuning asawa na 6 na taong naging pabigat sa kanya. Sa isip niya, ito na ang huli at pinakamatamis na sampal sa alaala ng kanilang pagsasama. Patutunayan niya na mas malayo ang mararating niya ngayong wala na ang babaeng yon. No problem, pirmahan na natin yan. Mayabang na sagot ni Marco habang mabilis na idinidiin ang kanyang pluma sa papel. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay o ang lamig na tila gumagapang sa loob ng silid. Ang bawat pirma niya ay isang hakbang patungo sa bangin na siya rin ang humukay. Pagkaalis ng kinatawan, uminom si Marco ng mamahaling wine habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali ng Makati. Sa wakas, Sofia, wala na tayong kailangang katakutan. Ang lahat ng hirap ko sa loob ng 6 na taon, kasama ang walang kwentang babaeng yon, magbubunga na ngayon. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay biglang nagambala nang ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng marahas. Pumasok ang kanyang secretary na may bakas ng matinding takot sa mukha. Ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang isang tablet ay sapat na para magpabilis sa tibok ng puso ni Marco. Sir, tumatawag po ang bangko at ang ating main supplier sa Singapore
Naglabas po sila ng statement. Default daw po ang ating mga payments mula pa noong nakaraang buwan. Ang tinig ng secretary ay tila isang mabilis na pagtulo ng tubig sa isang basag na gripo. At sir, si Doña Elvira po nasa labas ng kumpanya. Nagwawala po siya dahil kinuha na raw ng mga towing truck ang lahat ng inyong mga sasakyan. Nabitiwan ni Marco ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang panaginip. Ang sarsa ng pula at mamahaling alak ay kumalat sa kanyang sapatos, tila isang madilim na paalala ng adobo na itinapon niya sa sahig noong gabi ng kanilang anibersaryo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang kinatawan ng Villarama Group. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na tinig ng isang automated voice operator. Ang linyang kanina lang ay bukas para sa kanya ay tila naging isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang sikmura. Sa isang iglap, ang kanyang paraiso ay nagsisimulang gumuho. Ang bawat haligi ng kanyang kumpanya ay tila inaanay na mula sa loob. At ang tanging taong laging nagliligtas sa kanya sa mga ganitong krisis, si Teresa, ay wala na sa kanyang tabi para ayusin ang lahat. Hindi maaari ito, bulong ni Marco habang nanginginig ang kanyang mga labi. May nananadya nito, may gustong sumira sa akin. Habang siya ay nalulunod sa takot, isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na email. Walang subject, walang pangalan ng sender. Binuksan niya ito nang may nanginginig na daliri at doon, isang larawan ang lumitaw. Si Teresa Villarama, nakasuot ng isang damit na pangreyna, nakaupo sa loob ng isang silid na kilala ng bawat negosyante sa bansa. Ang opisina ng chairman ng Villarama Group. Sapat na ba ang isang larawan para mahanap ni Marco ang katotohanang matagal nang nasa ilalim ng kanyang ilong? O ang kanyang kasakiman ay muli niyang gagamitin upang isisi ang lahat sa ibang tao? Hindi pag-ibig ang nagbuklod sa atin, Marco, kundi isang mantsa ng panlilinlang na ikaw mismo ang gumuhit sa gitna ng aking kawalan ng malay. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Villarama Tower, hawak ni Teresa ang isang lumang panyo na may bordadong titik na G. Kupas na ang tela at may mga bakas pa ito ng sunog sa mga gilid. Isang alaala ng gabing akala niya ay simula ng kanyang bagong buhay, ngunit simula pala ng isang mahabang sumpa. Tinitigan niya ang dokumentong nasa harap niya, isang lumang report mula sa isang pribadong investigador na matagal nang itinago ni Rodrigo. Dahan-dahang pumikit si Teresa at ang kanyang diwa ay tila hinila pabalik sa 6 na taon na ang nakalilipas. Isang gabi rin iyon ng malakas na ulan, katulad ng gabi ng palayasin siya ni Marco. Ang nakabibinging ingay ng pagpreno ng sasakyan at ang marahas na pagbaliktad ng mundo ang huling natandaan niya bago bumalot ang dilim. Sa gitna ng usok at amoy ng tumagas na gasolina, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na bumuhat sa kanya palayo sa naglalagablab na sasakyan. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ng taong nagligtas sa kanya. Isang ritmo ng kabayanihan na tumatak sa kanyang isipan. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang nawalan ng malay ay ang malabong anino ng isang lalaking may malalim na sugat sa braso, ngunit hindi nito binitawan ang kanyang kamay. Nang magising siya sa ospital, ang bango ng antiseptiko ang sumalubong sa kanya at ang mukha ni Marco ang unang bumungad sa kanyang paningin. "Ligtas ka na, Reza," bulong ni Marco noon habang may benda ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita iiwan. Kahit muntik na akong mamatay, mailabas lang kita sa kotseng yon. Gagawin ko uli para sa'yo. Dahil sa pasasalamat, dahil sa utang na loob, ibinigay ni Teresa ang kanyang buong puso at tiwala sa lalaking akala niya ay ang kanyang tagapagligtas. Iyon ang dahilan kung bakit kahit sa gitna ng bulyaw ni Doña Elvira at ng panlalamig ni Marco, nanatili siya. Akala niya ang kanyang pagtititiis
ay maliit na kabayaran para sa buhay na ibinigay sa kanya ni Marco. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa sa kamatayan. Binasa ni Teresa ang pahayag ng isang saksi na nahanap ni Rodrigo. Noong gabing iyon, si Marco ay isang hamak na bystander lamang na nakakita sa aksidente. Ang tunay na lalaking nagligtas sa kanya ay nagmamadaling umalis nang dumating ang mga awtoridad dahil sa isang mahalagang dahilan. Si Marco ang pumalit sa pwesto nito. Kinuha ang panyong naiwan ng tunay na bayani at ginamit ang pagkakataon para maging hero sa mga mata ng isang babaeng halatang mayaman ang pinagmulan. Ginamit mo ang aking buhay para itayo ang iyong pangarap, Marco. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ginamit mo ang utang na loob ko para gawin akong alipin sa sarili kong buhay. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa puot ng isang taong nalaman na ang bawat yakap at bawat pangako sa loob ng 6 na taon ay bahagi lamang ng isang dambuhalang panloloko. Ang benda sa kamay ni Marco noon ay hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa pagkakasugat niya habang sinusubukang nakawin ang alahas ni Teresa sa gitna ng aksidente. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang marinig niya ang banayad na pagkatok ni Rodrigo. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig at matatag, tila isang maskara na walang sinumang makakatibag. Ma'am, tumatawag po si Marco. Desperado na po siya. Gusto niya kayong makausap. O ang chairman ng Villarama Group para humingi ng palugit sa utang niya. Ulat ni Rodrigo. Tumingin si Teresa sa monitor kung saan nakita niya ang mukha ni Marco sa labas ng kumpanya. Pawisan, hulas ang ayos, at mukhang matanda ng 10 taon dahil sa stress. Ang lalaking dati ay napakayabang ay nagmumukha ng isang pulubi na nagmamakaawa sa harap ng isang saradong pinto. Kinuha ni Teresa ang telepono. Ang kanyang boses ay parang isang malamig na hangin na nanggaling sa hukay. Hayaan mo siyang maghintay, Rodrigo. Hayaan mong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot na naramdaman ko noong gabing itinapon niya ako sa ulan. At pakisabi sa kanya, ang chairman ay makikipagkita sa kanya bukas sa huling pagkakataon. Ibinaba ni Teresa ang telepono at muling tiningnan ang panyong may titik na G. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Isang misteryong mas malalim pa sa kanyang paghihiganti. Nasaan ang tunay na lalaking nagligtas sa akin? At bakit tila ang kapalaran ay unti-unti kaming muling pinagtatagpo sa paraang hindi ko inaasahan? Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat upang burahin ang 6 na taon ng pagalipusta, lalo na kung ang iyong pagsisisi ay nagmumula lamang sa takot na maging pulbi. Ang Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay punong-puno ng mga kumukutitap na ilaw, mga mamahaling chandelier, at ang amoy ng pinakamahahalagang bulaklak sa bansa. Ito ang gabi ng Villarama Charity Gala, ang kaganapang dinadaluhan lamang ng mga nasa itaas na bahagi ng lipunan. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Marco sa isang sulok, pilit na inaayos ang kanyang kurbata, na tila ba sinasakal siya nito. Ang kanyang suit ay lumana, at kahit anong spray niya ng pabango, hindi nito maitago ang amoy ng pawis at desperasyon. Sa tabi niya, si Sofia ay hindi mapakali. Nakasuot ito ng isang hiram na gown na medyo masikip sa kanya, at ang kanyang mga mata ay panay ang hanap sa chairman ng Villarama Group. Marco, siguraduhin mong makakausap natin siya. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Ito na ang huling hiling ng bangko bago nila tuluyang hatakin ang bahay niyo. Hindi ko kayang tumira sa apartment na walang aircon. Tumahimik ka, Sofia. Ginagawa ko ang lahat, di ba? Asik ni Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagod. Ngunit ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng panginginig nang ang lahat ng tao sa ballroom ay biglang natahimik. Mula sa malaking hagdanan,
Isang babae ang dahan-dahang bumaba. Nakasuot siya ng isang makinang na itim na gown na tila ba gawa sa mga bituin sa kalangitan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mukha. Natatakpan ito ng isang mamahaling lace veil na tila isang misteryosong maskara. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo, isang tunog na tila hudyat ng isang paparating na paghatol. Iyan na ba siya? Ang chairman? Tanong ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkamangha. Dahan-dahang lumapit ang babae sa gitna ng ballroom. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya, ngunit may dalang lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Nang makalapit siya sa pwesto ni na Marco, tumigil siya. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kaba. Ang tindig ng babaeng ito, ang paraan ng paghinga nito. Tila may kung anong bahagi ng kanyang alaala, ang pilit na kumakatok. Madam Chairman, wika ni Marco habang yumuyukod ng mababa, halos humalik na sa sahig ang kanyang noo. Ako po si Marco De Vega ng De Vega Industries. Isang karangalan po na makaharap kayo. Nais ko lang po sanang humingi ng kahit kaunting oras para pag-usapan ang ating investment. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at kinuha ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter. Ang kanyang mga daliri ay mapuputi at makinis, malayo sa mga kamay ni Teresa na puno ng kalyo at sugat. Mr. De Vega? Sa wakas ay nagsalita ang babae. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang echo sa loob ng isang kuwebang puno ng yelo. Narinig ko ang tungkol sa inyong kumpanya. Isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng sakripisyo ng isang tao na binaliwalan niyo lang. Natigilan si Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin, madam? Ang aking tagumpay ay bunga ng aking sariling talino at paghihirap. Isang mahinang tawa ang kumawala sa ilalim ng lace veil, isang tunog na tila isang matalim na karayom na tumutusok sa pandinig ni Marco. Talino? O dahil sa isang babaeng nagngangalang Teresa? Nang mabanggit ang pangalan ni Teresa, tila binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Maging si Sofia ay napaatras. Paano niyo po nakilala ang walang kwentang babaeng iyon? Singit ni Sofia, pilit na nagpapakatapang. Biglang lumingon ang babae kay Sofia. Ang mga mata sa likod ng veil ay kumislap sa galit na hindi maipaliwanag. Walang kwenta? Ulit ng babae. Ang babaeng nagbigay sa inyo ng bawat sentimong winaldas nyo? Ang babaeng tumanggap ng bawat sampal at mura para lang manatili kayo sa rurok? Siya ba ang tinatawag nyo na walang kwenta? Hinawakan ng babae ang dulo ng kanyang veil. Naramdaman ni Marco na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat segundo ay naging isang oras ng paghihintay. Sa gitna ng katahimikan ng ballroom, tanging ang malakas na tibok ng puso ni Marco ang kanyang naririnig. Gusto niyo ba talagang makita kung sino ang taong kinakalaban niyo, Marco? Bulong ng babae, habang ang kanyang kamay ay unti-unti nang tinataas ang lace veil. Isang matalim na liwanag mula sa chandelier ang tumama sa kanyang mukha habang ang tela ay dahan-dahang nahuhulog. Ang mga labi ni Marco ay nanginig at ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa gulat. Ang babaeng nasa harap niya, ang chairman na kanyang niluluhuran, ay walang iba kundi ang babaeng itinapon niya sa ulan ilang gabi lang ang nakakalipas. Teresa? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco, isang bulong na puno ng hindi paniwalang katotohanan. Ngunit bago pa man makakilos si Marco, isang malakas na ingay ng pagbagsak ng isang tray ang narinig mula sa kabilang bahagi ng ballroom. Isang lalaki ang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at ang kanyang mga mata ay diretso nakatingin kay Teresa. Sino ang lalaking ito na tila may mas malalim na koneksyon kay Teresa kaysa kay Marco? At ano ang gagawin ni Marco ngayong ang kanyang huling pag-asa ay ang babaeng kanyang dinuraan? Hindi sapat ang 1,000 luhang pumatak sa aspalto
para matumbasan ang isang gabi ng iyong paghahari-harian sa ibabaw ng aking pagkakaaba. Nanigas ang buong katawan ni Marco. Ang malamig na hangin nanggagaling sa mga aircon ng ballroom ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang tindig nito na puno ng dangal. Ang kutis na tila porselana sa ilalim ng mga chandelier at ang mga matang dati ay puno ng pagsusumamo, ngunit ngayon ay kasing malamig na ng yelo. Teresa, anong biro ito? You're playing with me, right? Ang boses ni Marco ay nanginginig, pilit na humahanap ng kahit anong butas sa katotohanang sumasampal sa kanya. Hindi, hindi maaari. Isang hamak na labandera at tagaluto lang ang asawa ko. Magnanakaw. Ninakaw mo ang mga hiyas na yan para ipahiya ako. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Sofia pasulong. Ang kanyang muka ay namumula sa inggit at takot. Tama si Marco. You're a fraud. Security. Bakit hinahayaan niyo ang pulubing ito na magpanggap na chairman? She's just a gold digger. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang lahat ng mga tauhan sa ballroom ay sabay-sabay na yumukod nang makita ang isang lalaking papalapit, si Gabriel de la Vega, ang tanyag na bilyonaryo at ang taong kinatatakutan, maging ng mga pinakamakapangyarihang negosyante. Ngunit hindi ang takot ang mababakas sa mukha ni Gabriel, kundi ang isang malalim at tila matagal nang hinahanap na paghanga habang nakatingin kay Teresa. Is there a problem, Chairman Villarama? Ang boses ni Gabriel ay baritono at puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa paghinga ni Sofia. Lumingon si Teresa kay Gabriel at sa isang sandali, ang kanyang matigas na ekspresyon ay bahagyang lumambot. Ngunit mabilis din itong bumalik sa pagiging yelo nang muling ituon ang tingin kay Marco. Wala naman, Mr. De La Vega. May mga ligaw na hayop lang na nakapasok sa aking pamamahay at nagkakalat ng dumi. Akin? Pamamahay mo. Napatawa ng hysterical si Marco, ngunit ang kanyang tawa ay punong-puno ng desperasyon. Bahay ko ang tinitirhan natin, Teresa. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat. Marco, tumingin ka sa paligid mo. Marahang wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa natitirang katinuan ni Marco. Ang bawat piraso ng telang suot mo, ang bawat sentimong ginamit mo para sa pambabae mo, at maging ang mansyong ipinagmamalaki mo. Lahat ng yon ay binayaran ng Villarama Group. Sa loob ng 6 na taon, pinatira kita sa isang mundong gawa sa aking mga pangarap. Pero ngayong gabi, gising na ang reyna. At ang mga pangarap mo? Tapos na. Naramdaman ni Marco ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang dambuhalang alon na tumatangay sa kanyang pundasyon. Naalala niya ang kontratang pinirmahan niya kanina lang. Ang kontratang nagpautang sa kanya ng bilyon-bilyon kapalit ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang kontrata. Bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat. Teresa, please, asawa mo ako. Hindi mo kayang gawin ito sa akin. I loved you. Loved me? Napangiti si Teresa, isang ngiting kasing pait ng lason. Minahal mo ako nung kailangan mo ng tagaluto. Minahal mo ako nung kailangan mo ng mapaghihigantihan ng galit mo. Pero nasaan ang pag-ibig mo nung itinapon mo ang annulment paper sa mukha ko habang nasa harap tayo ng kabit mo? Hahawakan sana ni Marco ang laylayan ng gown ni Teresa para lumuhod, ngunit isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Si Gabriel, ang pagkakahawak nito sa braso ni Marco ay tila isang bakal na sipit. Huwag mong dudumihan ang kanyang damit ng iyong mga kamay, Mr. De Vega. Banta ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib. You're done here. Sa isang senyas ni Teresa, ang mga guards ay lumapit at binuhat si Marco at Sofia palabas ng ballroom.
Ang tunog ng kanilang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay unti-unting humina habang papalayo sila hanggang sa muling bumalik ang musika at ang tawanan ng mga bisita na tila ba walang nangyari. Naiwang nakatayo si Teresa, ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay biglang naging malumanay, malayo sa tonong ginamit niya kay Marco. Lumingon si Teresa at doon niya napansin ang isang maliit na detalye sa suot na suit ni Gabriel. Isang panyo ang nakasilip sa bulsa nito. Isang panyo na may bordadong titik na G na kaparehong-kapareho ng panyong iniingatan niya sa loob ng 6 na taon. Tumigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang lalaking nasa harap niya, ang bilyonaryong De La Vega. Siya ba ang tunay na nagligtas sa kanya sa gitna ng apoy? At kung siya nga, bakit ngayon lang siya muling nagpakita? "Hindi ito totoo. This is a nightmare. Huwag ninyong hawakan ang mga gamit ko. Mga hampas lupa kayo." Ang boses ni Doña Elvira ay pumailan lang sa loob ng malawak na sala ng mansyong De Vega. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang nayayanig sa kanyang pagsigaw. Sa halip na ang mga masunuring katulong, ang bumubungad sa kanya ay mga lalaking nakauniporme ng bangko na walang imik na nagdidikit ng mga pulang sticker sa bawat mamahaling kagamitan. Ang bawat tunog ng pagpunit ng tape at ang marahas na paglilipat ng mga muebles ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Nanunuot ang pait sa lalamunan ni Elvira habang nakatingin sa kanyang paboritong kristal na chandelier na dahan-dahan nang ibinababa. Sa loob ng 6 na taon, ito ang kanyang kaharian. Dito niya naramdaman ang pagiging makapangyarihan habang inaalipusta si Teresa. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila tumatanggi na sa kanyang presensya. "I have my jewelry! May mga alahas pa ako!" Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na binubuksan ang kanyang vault. Ngunit ang tanging tumambad sa kanya ay ang kawalan. Ang mga kahon na dati ay punong-puno ng diamante at ginto, na lingid sa kanyang kaalaman ay palihim na tinutubos at binabayaran ni Teresa para lamang hindi siya mapahiya sa kanyang mga kaibigan, ay wala na doon. Nauna na itong nakuha ni Marco upang ibayad sa mga utang na hindi na kayang takpan. Nanghina ang mga tuhod ni Elvira at napaupo siya sa malamig na sahig. Sa kanyang tabi, ang isang lumang frame ng litrato ay natumba at nabasag. Ito ang litrato nila noong kasal ni Marco at Teresa. Tinitigan niya ang mukha ni Teresa sa litrato, ang babaeng palaging nakayuko, ang babaeng kahit anong mura ay nananatiling tahimik at nagsisilbi sa kanya. Nasaan na si Teresa? Bakit hindi niya ako tinutulungan? Bulong ni Elvira sa sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng isang mapagkunwaring pangungulila. Sa gitna ng kanyang paghihikahos, ang tanging pangalan na dati niyang kinasusuklaman, ang tanging pangalang hinahanap ng kanyang puso, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pangangailangan ng isang aliping muling sasalo sa kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa isang tahimik na balkonahe ng Diamond Hotel, malayo sa ingay ng mga tauhan ng bangko, nakatayo si Teresa habang nakatingin sa malayo. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa lalaking nasa kanyang likuran, si Gabriel. 6 na taon po akong naghahanap, Ma'am Teresa. Dahan-dahang wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may dalang timpla ng pagsisisi at pag-asa. Noong gabing iyon, kailangan kong umalis dahil sa isang emergency sa aming kumpanya sa ibang bansa. Inakala ko na ang lalaking naroon ay isang mabuting tao na magdadala sa inyo sa ligtas na lugar. Hindi ko alam na siya pala ang magiging dahilan ng inyong pagdurusa. Hinarap siya ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang inilabas ang panyong may titik na G mula sa kanyang munting bag. Ang tela nito ay kupas na, ngunit ang bawat hibla nito ay nagdadala ng katotohanang
Matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ikaw ang bumuhat sa akin palayo sa apoy. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako humihinga ngayon. At sa loob ng 6 na taon, pinasalamatan ko ang maling tao. Lumapit si Gabriel at marahang hinawakan ang kamay ni Teresa. Hindi ito ang marahas na paghawak ni Marco, kundi isang hawak na puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Hayaan ninyong itama ko ang lahat, Teresa. Hindi niyo na kailangang lumaban mag-isa. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang golden moment na tila naghihilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang tumunog ang telepono ni Teresa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang boses ni Doña Elvira na puno ng hagulgol at desperasyon ang narinig niya sa kabilang linya. Teresa, tulungan mo ako. Pinapalayas nila ako sa kalsada. Ikaw lang ang may pusong mamon sa pamilyang ito. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan ng anak mo. Nanlamig ang ekspresyon ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay muling naging matigas na parang diamante. Tumingin siya kay Gabriel at pagkatapos ay muling itinuon ang atensyon sa telepono. Doña Elvira, ang boses ni Teresa ay kasing talas ng isang labaha. Sabi niyo po noon, malas ako sa bahay niyo. Ngayong wala na ako, bakit tila mas lalong nagdilim ang inyong mundo? Ang paghingi ng awa ay para lamang sa mga taong marunong maawa. At sa pagkakatanda ko, huling-hiling ko sa inyo ay isang basong tubig nung may sakit ako, pero ibinuhos niyo yon sa mukha ko. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng telepono ang narinig ni Teresa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa labas ng mansyon ng mga De Vega, isang itim na sasakyan ang naghihintay. At sa loob nito, si Marco ay may hawak na isang bagay na magpapabago sa direksyon ng paghihiganti ni Teresa. Anong huling alas ang hawak ni Marco laban kay Teresa na maging si Gabriel ay hindi kayang pigilan? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki kapag alam niyang wala na siyang babalikan? Ang luhod ng isang mapagkunwari ay hindi tanda ng pagpapakumbaba, kundi isang dahan-dahang paghatak sa biktima patungo sa mas malalim na hukay. Sa tapat ng lumang apartment kung saan unang tumuloy si Teresa matapos siyang palayasin, nakaparada ang isang luma at mausok na taxi. Bumaba si Marco na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang kanyang barong, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa puyat at alak. Wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Napalitan na ito ng putik ng lansangan. Nang makita niya ang pagdating ng sasakyan ni Teresa, mabilis siyang lumapit at humarang sa daraanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng desperasyon. Nang bumaba si Teresa, sinalubong siya ni Marco ng isang pagluhod na tila ba gumuho ang buong langit sa kanyang balikat. Teresa, asawa ko, patawarin mo ako. Ang boses ni Marco ay basag. Tila isang plakang gasgas na pilit na inuulit ang isang sirang kanta. Nabulag ako, Teresa. Nalason ni Sofia ang isip ko. Akala ko siya ang kailangan ko, pero ikaw pala ang liwanag ng buhay ko. Tinitigan siya ni Teresa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa ng hustisya na hindi natitinag ng anumang dula. Sa likuran niya, nananatiling alerto si Rodrigo, handang kumilos sa anumang sandali. Tumayo ka dyan, Marco. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang boses ni Teresa ay malamig, walang bakas ng awa. Ang taong itinapon ako sa ulan noong nakaraang linggo ay hindi ang taong nakaluhod sa harap ko ngayon. Sino ka? At ano ang kailangan mo? Teresa, please. Huwag mong gawin ito sa pamilya natin. Patuloy ni Marco, habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Teresa, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Si Mama, may sakit siya.
Hindi niya kaya ang hirap. Alam ko, marami akong pagkakamali. Pero isipin mo ang 6 na taon natin. Isipin mo ang gabing iniligtas kita sa aksidente. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rito ngayon. Utang mo sa akin ang buhay mo, Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa nang marinig ang huling pangungusap ni Marco. Ang utang na loob na ito ang naging tanikala niya sa loob ng mahabang panahon at ngayong alam na niya ang katotohanan, ang bawat salita ni Marco ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Ang gabing iyon, bulong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Marco. Iyon ba ang tanging dahilan kung bakit mo ako pinagsisilbi sa bahay mo na parang alipin? Dahil sa kabayanihan mo? Iyon ay dahil mahal kita. Pagsisinungaling ni Marco, bagaman ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa mamahaling relo ni Teresa. Bumalik ka na sa akin, Teresa. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Mag-umpisa tayo uli. Ibasura natin ang annulment na yon. Magkita tayo bukas sa isang huling dinner para mapag-usapan natin ang kumpanya at ang ating kinabukasan. Tiningnan ni Teresa ang lalaking nasa kanyang paanan. Alam niya ang bawat galaw ni Marco. Alam niyang ang dinner na sinasabi nito ay isa lamang paraan para makuha ang kanyang pirma sa isang dokumentong magbabalik ng kapangyarihan dito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Teresa ang maglalatag ng sarili niyang laro. Sige, Marco, tugon ni Teresa na nagpakinang sa mga mata ng lalaki. Magkita tayo sa party mo bukas, doon sa dati nating mansyon na kinuha na ng bangko. Magkakaroon tayo ng isang huling pagkakataon. Nang makaalis si Teresa, tumayo si Marco at pinagpag ang kanyang pantalon. Ang kanyang mukha na puno ng pagsusumamo kanina ay biglang napalitan ng isang mapang uyam na ngisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Nauto ko na siya, bulong ni Marco sa kabilang linya. Siguraduhin niyo lang na handa ang mga reporter at ang mga papeles. Kapag nakuha ko ang gusto ko sa kanya bukas, hinding-hindi na niya makikita muli ang sikat ng araw sa labas ng isang mental hospital. Hindi alam ni Marco na sa loob ng kanyang sasakyan, isang maliit na device ang nakakabit na nagre-record ng bawat salitang binitawan niya. At sa kabilang dulo ng linya, nakikinig si Gabriel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa matinding puot. Ano ang masamang balak na inihanda ni Marco para sa kanilang huling pagkakataon? At paano gagamitin ni Teresa ang bitag na ito upang tuluyang ibaon sa limot ang lalaking sumira sa kanyang buhay? Ang bawat hakbang sa ibabaw ng huwad na tagumpay ay isang dahan-dahang paglapit sa gilid ng bangin na ikaw rin ang humukay. Ang mansyong De Vega ay muling nagliwanag sa gabing iyon, ngunit ang liwanag nito ay tila ba isang huling ningas ng isang kandilang malapit ng maubos. Sa loob ng malawak na hardin, ang mga dekorasyong ginto at puti ay nakasabit sa bawat sanga ng mga puno at ang mga waiter na nakasuot ng formal ay mabilis na naglalakad, bit-bit ang mga tray ng mamahaling wine. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco. Hawak ang isang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiting tila ba muling bumalik ang lahat ng kanyang nawalang kapangyarihan. Sa tabi niya, si Sofia ay kumikinang sa kanyang suot na gown na puno ng mga sequin. Akala ng lahat, ito ay isang selebrasyon ng muling pagbangon ng De Vega Industries. Ang mga bisitang dumalo, mga negosyanteng naghahangad din ng bahagi sa bilyong piso na ipinangako ni Marco, ay masayang nag-uusap, hindi alam na ang bawat dekorasyong nakikita nila ay inutang lamang at ang bawat bote ng alak ay walang kasiguraduhang mababayaran. Ladies and gentlemen, ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng kapalaluan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang katotohanan na ang tunay na ginto ay laging nangingibabaw sa putik. Soon, we will finalize our partnership with the Villarama Group
At sisiguraduhin kong ang pamilyang De Vega ay magiging pinakamakapangyarihan sa industriya. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Marco. Ngunit sa gitna ng ingay, ang malalaking gate ng mansyon ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Ang mga bisita ay unti-unting natahimik nang pumasok ang tatlong itim na sasakyang may mga plakang diplomatiko. Ang bawat gulong nito sa ibabaw ng graba ay lumilikha ng isang mabigat na tunog. Tila ba isang hudyat ng paparating na hatol. Bumaba si Rodrigo mula sa unang sasakyan. Kasunod ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato. At mula sa huling sasakyan, lumabas ang isang babaeng nagpatahimik maging sa hangin sa paligid. Si Teresa. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng veil. Ngayong gabi, ang kanyang mukha ay hayag na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight ng hardin. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown na tila ba sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Sa kanyang tabi, nakalakad si Gabriel de la Vega. Ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ang sinumang negosyante sa loob ng mansyon. Teresa? Bulong ni Marco, ang kanyang nangiti ay biglang natunaw na parang yelo sa init ng araw. What? What are you doing here? At bakit kasama mo si Gabriel? Hindi sumagot si Teresa. Naglakad siya patungo sa entablado kung saan nakatayo sina Marco at Sofia. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Isang paraan ng paglakad na 6 na taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa harap ni Marco, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Teresa ay malinaw at matatag. Walang bakas ng kaba. Nais ko lang linawin ang isang bagay bago matapos ang gabing ito. Ang pakikipagtulungan na sinasabi ni Mr. De Vega sa Villarama Group ay hinding-hindi mangyayari. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang magkatinginan ng may pagtataka. Teresa, anong pinagsasabi mo? Asik ni Marco. Pilit na pinapahina ang kanyang boses habang lumalapit kay Teresa. Umalis ka na rito bago kita mapahiya sa harap ng lahat. Mapahiya? Napangiti si Teresa. Isang nangiting kasing pait ng katotohanan. Marco, ang tanging taong mapapahiya rito ay ikaw. Dahil ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay pag-aari ko na. At ang mansyong ito, ang mansyong kinalakihan mo. Kinuha ni Teresa ang isang makapal na dokumento mula kay Rodrigo at malakas itong inilapag sa ibabaw ng cocktail table sa tabi ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang kanyon na sumira sa katahimikan. Lahat ng tinatuntungan niyo akin, deklara ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ang bawat haligi ng bahay na ito, ang bawat piraso ng kasangkapang ginagamit nyo, maging ang hininga ng kumpanya nyo, lahat yan ay nasa ilalim ng pangalan ko. Sa loob ng 6 na taon, pinatira ko kayo sa isang palasyong hiram. Pero ngayong gabi, tinatapos ko na ang kontrata. Hindi! Peke yan! Sigaw ni Sofia na tila isang hayop na nasugatan. Marco, gawin mo ang paraan. Siya ang nagnakaw sa atin. Ngunit si Marco ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dokumento, isang deed of absolute sale at isang foreclosure order na may selyo ng pinakamataas na bangko sa bansa. Doon niya nakita ang pangalang hindi niya inakalang magiging katapusan niya. Teresa Villarama de Vega, Chairman and Sole Proprietor. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa isang maliit na halaman sa gilid ng entablado. Isang halamang sampagwita na siya mismo ang nagtanim 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mga dahon nito ay lantana, tuyo at walang buhay. Tila ba sumasalamin sa kanyang namatay na pag-ibig para kay Marco. Hinawakan niya ang tuyong dahon nito at marahan itong pinitas.
Hinayaang tangay ng hangin ang mga piraso. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na pamamaalam sa nakaraan. Rodrigo, tawag ni Teresa nang hindi nililingon ang kanyang tauhan. Ipakita sa kanila ang pinto at tiyaking wala silang madadala kahit isang kusing na hindi nila pinaghirapan. Mabilis na kumilos ang mga guards. Hinawakan nila ang mga braso ni Marco at Sofia sa harap ng lahat ng mga bisita. Ang kahihiyan ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanila. Ang mga kaibigan ni Marco na kanina lang ay pumupuri sa kanya, ngayon ay panay ang kuha ng litrato at video habang hinihila siya palabas ng sarili niyang mansyon. Teresa, hayop ka! Pagbabayaran mo ito, sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palayo. Hindi pa tayo tapos. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng entablado. Tinitingnan ang paligid ng mansyong minsan niyang itinuring na tahanan. Ramdam niya ang init ng kamay ni Gabriel na pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagsasabing ligtas na siya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang misteryong naiwan sa isipan ni Teresa. Paano nalaman ni Marco ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bago pa man siya lumantad? Isang lihim na kaaway ang nagmamasid pa rin sa dilim at ang taong iyon ay maaring mas mapanganib kaysa kay Marco. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagtataksil ni Marco? At ano ang gagawin ni Teresa kapag nalaman niyang ang bawat galaw niya ay pinaplano rin ng isang taong malapit sa kanyang puso? Ang pinakamasakit na pagbagsak ay hindi ang paghampas sa lupa, kundi ang makita ang iyong sariling kaharian na naglalaho sa harap ng taong minsan mong minaliit. Hindi na kailangan pa ng anumang salita upang ipaliwanag ang nagaganap. Ang katahimikan sa loob ng hardin ay bumasag sa bawat hibla ng pagkatao ni Marco. Habang ang mga bisita ay panay ang bulungan at ang mga kamera ng kanilang mga telepono ay kumikislap sa dilim, nararamdaman ni Marco ang dahan-dahang pagtunaw ng kanyang dangal. Ang bawat dekorasyong ginto na kanyang ipinagmalaki kanina ay tila naging mga kadena na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kahihiyan. Ma'am, narito na po ang mga sheriff at ang kinatawan mula sa bangko. Anunsyo ni Rodrigo habang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang pumasok sa eksena. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ng ambisyon ni Marco. Wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang mamahaling designer bag na tila ba ito ang kanyang huling lifeline. Galing ito sa Singapore. Bigay ito ni Marco. Hindi niyo ito pwedeng kunin. Lahat ng gamit na binili, gamit ang pondo ng De Vega Industries habang nasa ilalim ng utang ay bahagi ng sequestration, miss. Malamig na paliwanag ng sheriff. Walang pasubali nilang kinuha ang bag mula sa kamay ni Sofia. Ang tunog ng paghila ng strap ng bag ay tila isang pagpunit sa huling maskara ng karangyaan ni Sofia. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa loob ng mansyon si Doña Elvira. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nang makita niya si Teresa na nakatayo sa gitna ng entablado, kasama ang bilyonaryong si Gabriel, ang matanda ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan. Ang kanyang mamahaling seda ay nadumihan ng putik at tuyong dahon. Teresa, anak. Ang tawag ni Elvira, ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng pagsisisi. Patawarin mo kami. Hindi namin alam. Hindi namin alam na ikaw pala ang may-ari ng lahat ng ito. Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang 6 na taon nating pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Tumingin si Teresa sa kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tila ba tinitingnan niya ang isang estrangherong wala ng halaga. Isang bubong, Doña Elvira? Ang tinutukoy niyo po ba ay ang bubong kung saan niyo ako pinatulog sa sahig noong may mga bisita kayo? O ang bubong kung saan niyo ako tinawag
na malas araw-araw. "Teresa, please! May sakit ang mama!" Sigaw ni Marco habang sinusubukang pumiglas sa pagkakahawak ng mga guard. "Kahit kaunting awa lang, saan kami pupunta?" "Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng awa ko sa loob ng 6 na taon, Marco. Naubos na yon noong gabing itinapon mo ang annulment papers sa mukha ko." Tugon ni Teresa. Lumingon siya kay Gabriel na kanina pa tahimik na nagmamasid. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Teresa mula sa anumang maruming salita ng mga Divega. "Tapos na tayo rito, Teresa," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. "Hayaan mo nang ang batas ang gumawa ng paraan para sa kanila." Habang hinihila si Marco at Elvira palabas ng gate, isang huling tagpo ang nagpabagsak sa natitirang pag-asa ni Marco. Nakita niya si Sofia na mabilis na lumalayo. Tinatanggal ang kanyang mga mamahaling alahas at itinatago ang mga ito sa kanyang bulsa. "Sofia, saan ka pupunta? Tulungan mo kami!" Sigaw ni Marco. Lumingon si Sofia, ngunit wala ng pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi purong pandidiri. "Don't touch me, Marco. Wala ka ng pera. Bakit ako mananatili sa isang pulubing tulad mo? At by the way, ang mga hiyas na ibinigay mo sa akin, peke ang lahat ng ito. Sabi ng jeweler ko kanina, kasing peke mo." Ang tunog ng pag-alis ng taxi na sinakyan ni Sofia ay tila isang huling sampal sa mukha ni Marco. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng gate kasama ang kanyang inang humahagulgol sa putikan. Ang mansyong De Vega, na ngayon ay Villarama Mansion na uli, ay dahan-dahang namatay ang mga ilaw, tila ba tinatanggihan na ang kanilang anino. Tumingin si Teresa sa malawak na hardin. Naalala niya ang bawat gabi ng kanyang pag-iisa sa lugar na ito. Ang bawat luhang pumatak sa lupang ito ay tila naging pataba upang siya ay muling maging matatag. Ito ang kanyang golden moment, ang paghinga ng malalim sa gitna ng katahimikan, ramdam ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, lumapit si Rodrigo kay Teresa at bumulong. "Ma'am, nahanap na po namin ang record ng anonymous call kay Marco. Hindi po ito galing sa labas, galing po ito sa loob ng kumpanya nyo." Nanigas si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa gitna ng dilim. May traidor sa loob ng Villarama Group, isang taong sapat ang kapangyarihan upang malaman ang bawat galaw niya. Sino ang lihim na kaaway na nagtatago sa likod ng tiwala ni Teresa? At paano makakaapekto ang bagong banta na ito sa umuusbong na ugnayan nila ni Gabriel? Ang amoy ng lansa at alingasaw ng estero ay hindi kailanman kayang takpan ng alaala ng mga mamahaling pabango na minsang bumalot sa iyong katawan. Ang tanging maririnig sa loob ng maliit na barong-barong ay ang ingay ng isang lumang bentilador na pilit na umiikot. Tila ba naghihingalo sa bawat ikot nito. Wala ng aircon na nagbibigay ng ginhawa. Tanging ang malagkit na alinsangan ng gabi sa isang siksik na komunidad sa gilid ng riles ang bumabalot kay Doña Elvira. Nakaupo siya sa isang punit-punit na banig. Ang kanyang marangyang sutla ay kupas na at may mantsa na ng dumi. Sa kanyang harap ay isang maliit na mangkok ng sabaw. Isang malabnaw na adobo na halos wala ng karne. Tanging ang alat ng tuyo at anghang ng paminta ang nananaig. Ito ang pagkaing dati ay itinapon niya sa mukha ni Teresa. Ngunit ngayon, ang bawat subo niya ay may kasamang pait ng pagsisisi at gutom. "Marco, hindi ko na kaya rito." Paghikbi ni Elvira, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Ang ingay ng mga dumadaang tren, ang amoy ng kanal, hindi ito ang buhay na nararapat para sa akin. Nakaupo si Marco sa sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na mamahaling pluma, ay punong-puno na ng dumi sa ilalim ng mga kuko. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngunit sa sandaling marinig ng mga kumpanya ang kanyang pangalan, agad siyang itinataboy.
Sino nga ba ang tatanggap sa isang CEO na bumagsak dahil sa sariling kasakiman at naging katatawanan sa buong bansa? Kasalanan ito ni Teresa, bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng lason. Kung hindi siya nagpanggap, kung hindi niya tayo niloko, hindi tayo magkakaganito. Biglang bumukas ang isang maliit at lumang telebisyon sa kabilang bahay at sapat na ang lakas ng volume nito para marinig nila. Ang mukha ni Teresa ang tumambad sa screen. Nakasuot siya ng isang formal na suit na kulay asul. Mukhang napaka-elegante habang tinatanggap ang parangal bilang Philanthropist of the Year. Ang kanyang nangiti ay payapa. Malayo sa lungkot na dati nilang nakikita sa kanya. Masaya po akong makatulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, wika ni Teresa sa interview. Dahil naniniwala ako na ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom. Basta't mayroon kang lakas na bitawan ang mga taong pilit kang hinihila pababa. Pinanood ni Marco ang bawat galaw ni Teresa sa screen. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng nakikita niyang karangyaan kay Teresa ay maaari sanang naging sa kanya kung hindi lang siya naging hangal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan. Ang babaeng dati ay pinagsisilbihan siya na ngayon ay tinitingala na ng buong mundo. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagkilala sa kanyang sariling pagkatalo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa dingding. Nakita niya ang isang lalaking wasak, walang direksyon at kinamumuhian ng lahat. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging isang mantsa sa sahig ng barong-barong, isang tahimik na saksi sa kanyang pagbagsak. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi rin mapakali si Teresa. Hawak niya ang report tungkol sa traidor sa loob ng Villarama Group. Ayon kay Rodrigo, ang bawat lihim na impormasyon na nakuha ni Marco ay dumaan sa account ng isa sa kanyang mga pinakapinagkakatiwalaang board members. Ma'am, ito na po ang pangalan, wika ni Rodrigo habang inilalapag ang isang file. Nang mabasa ni Teresa ang pangalan, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang taong itinuring niyang pamilya. Isang taong naging sandigan niya noong mamatay ang kanyang ama. Ang traidor ay hindi isang estranghero, kundi isang taong alam ang lahat ng kanyang kahinaan. Bakit? Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit kailangang pati ang mga taong mahal ko ay pagtaksilan ako? Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan mo, Teresa. Pero tandaan mo, narito ako. Hindi kita iiwan sa labang ito. Ngunit sa labas ng gusali ng Villarama Group, isang figura ang nagmamasid sa dilim. Isang lalaking nakasuot ng hood na may hawak na telepono. Handa na ang lahat. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Ngayong wala na si Marco, oras na para tayo naman ang gumalaw. Sisiguraduhin kong ang Villarama Group ay babagsak sa ating mga kamay. At si Teresa, siya ang magiging huling sakripisyo. Sino ang traidor na itinuturing ni Teresa na pamilya? At ano ang mas madilim na plano nito na maglalagay muli sa panganib sa buhay ni Teresa ngayong akala niya ay tapos na ang laban? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa talim ng kaaway, kundi sa hapdi ng pagtataksil ng taong itinuring mong pamilya. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa habang tinititigan ang larawan sa loob ng folder. Ang mukha ni Tito Efren, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, at ang taong tumayo bilang pangalawang magulang niya, ay nakangiti sa kanya mula sa dokumento. Siya ang taong nag-abot ng panyo sa kanya noong libing ng kanyang ama. At siya rin pala ang taong nag-abot ng impormasyon kay Marco upang unti-unting wasakin ang pundasyon ng Villarama Group. Bakit Tito Efren? Bulong ni Teresa, ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal na pilit na binubuo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo.
At ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng 6 na taon ng pananahimik. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Sa malayo, nakikita niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan ng Maynila. Naalala niya ang mga hapon nung bata pa siya, kung saan kalaro niya ang mga anak ni Efren habang ang kanyang ama, at ito ay nagpaplano para sa kinabukasan ng kumpanya. Akala niya, ang katapatan ay isang bagay na hindi nabibili ng salapi. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagpihit ng pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang baso ng mainit na tsa. Hindi ito nagsalita. Sapat na ang kanyang presensya upang bigyan ng lakas ang nanghihinang loob ni Teresa. Inilapag ni Gabriel ang tsaa sa mesa at tumayo sa tabi ng babae. Nakausap ko na ang mga legal team, Teresa. Malumanay na wika ni Gabriel. Handa na ang lahat para sa pag-aalis kay Efren sa board. Pero alam kong hindi ang kumpanya ang inaalala mo ngayon, kundi ang sakit na nararamdaman mo rito. Itinuro ni Gabriel ang kanyang puso. Humarap si Teresa sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagod. 6 na taon akong nagtiis, sa hirap, sa piling ni Marco, dahil akala ko ay may utang na loob ako sa kanya. Ngayon, ang taong pinagkakautangan ko naman ng tiwala, ang sumasaksak sa likod ko. Kailan ba matatapos ang kailangang bayaran, Gabriel? Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa, isang mahigpit at tapat na pagkakahawak. Matatapos lang ito kapag natutunan mo ng patawarin ang iyong sarili, Teresa. Hindi mo kasalanan na naging mabuti ka. Ang kasalanan ay nasa kanila dahil pinili nilang maging masama sa harap ng iyong kabutihan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagtanggap. Hinayaan ni Teresa na pumatak ang isang huling luha para sa kanyang tito Efren at pagkatapos ay pinunasan niya ito ng mabilis. Ang malambot na tela ng kanyang gown ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin habang siya ay humihinga ng malalim, pilit na inilalabas ang lahat ng pait mula sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, nagtungo si Teresa sa Memorial Park kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang katahimikan ng paligid ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Inilapag niya ang isang buke ng puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida. Papa, tapos na ang 6 na taon. Bulong niya habang dinarama ang malamig na bato. Natutunan ko na ang leksyon. Ang yaman ay walang silbi kung wala itong kasamang dignidad. At ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng kapalit na pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, narinig niya ang malutong na tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Efren, nakatayo sa ilalim ng isang puno, may dalang isang itim na sobre. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng pagsisisi, kundi ng isang madilim na determinasyon. Teresa, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakuha mo uli ang kumpanya? Ang boses ni Efren ay parang kalawang na kumakain sa katahimikan ng gabi. May mga sikreto ang iyong ama na hindi mo alam. Sikretong nakatago sa loob ng sobreng ito na kayang magpabagsak sa pangalan ng mga Villarama sa isang iglap. Nanigas si Teresa. Ang hangin sa paligid ay tila lalong lumamig. Ano ang nilalaman ng sobrang hawak ni Efren na maging ang alaala ng kanyang ama ay nadadamay? Huwag mong subukan ang pasensya ko, tito. Banta ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Ngunit bago pa makasagot si Efren, isang liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanila. Isang sasakyang mabilis na humaharurot patungo sa kanilang kinalalagyan. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At anong katotohanan ang pilit na ibinabaon ni Efren na maglalagay sa panganib sa dangal ng pamilya ni Teresa? Ang katotohanan ay parang pagsikat ng araw. Maaaring matakpan ng makakapal na ulap, ngunit kailanman
ay hindi mapipigilan ang pagbibigay nito ng liwanag sa madilim na mundo. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na kumakiskis sa kalsada ng semento ay bumasag sa tensyon sa pagitan ni Teresa at Efren. Huminto ang sasakyan sa pagitan nila at mula rito ay lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala na agad na palitan ng bangis nang makita ang itim na sobre sa kamay ni Efren. Huli na ang lahat, Efren. Ang boses ni Gabriel ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Alam ko na ang laman ng sobreng iyan. Alam ko na ang bawat pekeng dokumento na ginawa mo para dungisan ang pangalan ni Don Victorio. Natawa si Efren, isang tuyong tawa na walang bahid ng saya. Peke? Ang mga utang na iniwan ng ama ni Teresa? Ang mga lihim na transaksyon niya sa labas ng bansa? Kapag inilabas ko ito sa media, babagsak ang stocks ng Villarama. Magiging basura ang pangalang iniingatan nyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at tumayo sa harap ni Teresa. Tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang lason na ibinabato ni Efren. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa, isang mahigpit at mainit na hawak na nagbigay sa babae ng lakas na tumayo ng matuwid. Ilabas mo, Efren. Hamon ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ilabas mo ang lahat ng yan. Pero bago mo gawin, basahin mo muna ang report na ito mula sa audit team na kinuha ko. Ipinapakita rito na ikaw ang tunay na kumuha ng pondo at ang mga utang na sinasabi mo ay mga pekeng loan na sa account mo pumasok. 6 na taon mong ginamit ang pangalan ni Don Victorio para itago ang sarili mong nakaw. Nanlamig ang mukha ni Efren. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, naghahanap ng madaanan. Ngunit huli na. Mula sa dilim, lumitaw si Rodrigo kasama ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas ay tila hudyat ng pagtatapos ng paghahari-harian ni Efren. Teresa, anak, nakinig ka lang ba sa kanila? Pagsusumamo ni Efren habang dahan-dahang kinukuha ng mga pulis ang kanyang mga braso. Ginawa ko lang yon para sa kumpanya. Hindi sumagot si Teresa. Tiningnan niya ang taong dati niyang pinagkakatiwalaan habang ito ay isinasakay sa sasakyan ng pulis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tila ba kasabay ng pag-alis ni Efren ay ang paglalaho ng huling tinik sa kanyang puso. Nang muling bumalik ang katahimikan sa Memorial Park, hinarap ni Teresa si Gabriel. Ang liwanag mula sa buwan ay tumatama sa mukha ng lalaki, nagbibigay dito ng isang maamong anyo na malayo sa bangis na ipinakita nito kanina. Gabriel, bakit? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? 6 na taon mo akong hindi nakita. 6 na taon akong nagpakalubog sa maling tao. Lumapit si Gabriel, sapat na malapit para maramdaman ni Teresa ang init ng hininga nito at ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa paligid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Teresa, isang dampi na puno ng pag-iingat at pagsamba. Hindi kita kailanman nakalimutan, Teresa, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay diretso nakatingin sa mga mata ni Teresa. Simula noong gabing ilabas kita sa nagniningas na sasakyang yon, dinala ko na ang imahe mo sa bawat sandali ng buhay ko. Pinagmasdan kita mula sa malayo. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo kay Marco at araw-araw ay kinamumuhuyan ko ang sarili ko dahil hinayaan kitang mapunta sa kanya. Ngayon, nandito na ako. Hindi na ako aalis uli. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng wagas na katapatan sa gitna ng sementeryo. Ininihilig ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinayaan ang sarili na maging marupok sa harap ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, naramdaman ni Teresa na siya ay ligtas, na siya ay nasa tahanan na. Hahayaan mo ba akong protektahan ka sa pagkakataong ito, Teresa?
Tanong ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang muka sa noo ni Teresa para sa isang banayad na halik. Tumingala si Teresa at ngumiti. Isang ngiti ng pag-asa at pagpapatawad sa kanyang sarili. Gabriel, hindi ko na kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay isang kasama sa pagbuo ng bagong buhay. At kung ikaw yon, handa na ako. Naglakad sila palabas ng Memorial Park, magkahawak kamay, habang ang sikat ng buwan ay nagsisilbing saksi sa kanilang bagong simula. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, si Marco ay may hawak na isang piraso ng matulis na plastik mula sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit na naging baliw na. Ano ang huling desperadong hakbang ni Marco na maglalagay sa huling pagsubok sa kaligayahan ni na Teresa at Gabriel? At paano haharapin ni Teresa ang huling multo ng kanyang nakaraan bago siya tuluyang maging malaya? Ang huling yugto ng paglaya ay hindi ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang pagpiling huwag nang lumingon sa apoy na minsang tumupok sa iyong pagkatao. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay pumasok sa malalaking bintana ng penthouse ni Teresa. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng silid na puno ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo si Teresa sa harap ng salamin, dahan-dahang sinusuri ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng may mga matang puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang muka ay maaliwalas, ang kanyang tindig ay matatag, at ang bawat galaw niya ay may dalang kapayapaang 6 na taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may nakalagay na isang sobre na nanggaling sa kulungan. Ito ay sulat mula kay Marco. Dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ng papel. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng mga alaalang pilit na ibinabalik ng sulat na yon. Teresa, ang panimula ng sulat ni Marco, na tila naririnig niya sa kanyang isipan sa tonong puno ng desperasyon. Araw-araw kong pinagsisisihan ng lahat. Ang bawat sandali sa loob ng seldang ito ay parang impyerno dahil alam kong wala ka na sa tabi ko. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw lang ang makakapaglabas sa akin dito. Mahal pa rin kita, Teresa. Alam kong may kaunti pang pagmamahal na natitira sa puso mo para sa akin. Binasa ni Teresa ang bawat salita nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa kusina habang hinihintay ang pag-uwi ni Marco. Ang mga araw na tiniis niya ang bawat lait ni Doña Elvira para lang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang pag-ibig na sinasabi ni Marco ay hindi kailanman naging pag-ibig. Ito ay isang tanikala ng kontrol at pang-aabuso na binalot sa matatamis na salita. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lighter mula sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na gulong nito ay lumikha ng isang maliit na apoy na sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Inilapit ni Teresa ang dulo ng sulat sa apoy. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kinakain ng ningas ang bawat salita ng panlilinlang ni Marco. Ang itim na abo ay dahan-dahang nahulog sa basurahan. Tila ba kasabay nito ang paglalaho ng huling bakas ng kapangyarihan ni Marco sa kanyang emosyon. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na rito ng pagpapalaya. Hindi niya kailangang sumagot, hindi niya kailangang magalit. Ang kawalan ng pakialam, indifference, ang pinakamatamis na paghihiganti na maaari niyang ibigay. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, nakasuot ng isang formal na suit, ngunit ang kanyang mukha ay agad na lumambot nang makita si Teresa. May dala siyang 2 tiket para sa isang biyahe patungong Switzerland, ang lugar kung saan matagal nang gustong pumunta ni Teresa upang makalimot at magsimula uli. Handa ka na ba, Teresa? Malumanay na tanong ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat, isang hawak na puno ng respeto at pagmamahal. Hinarap siya ni Teresa at tumango.
Handa na ako, Gabriel. Handa na akong iwan ang lahat ng bigat dito sa Maynila. Handa na akong mabuhay para sa sarili ko. Ang nakaraan ay isang aral na lang ngayon, Teresa. Wika ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang mukha. Ang hinaharap natin ay ikaw na ang magsusulat. Dinala ni Teresa ang kanyang maliit na luggage patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa kanyang penthouse. Nakita niya ang isang lumang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Tila ba nakikita niya ang nangiti ni Don Victorio na tila nagsasabing proud ito sa kanyang narating. Sa labas ng gusali, sinalubong sila ng sariwang hangin ng umaga. Ang sasakyang magdadala sa kanila sa airport ay naghihintay na. Sumakay si Teresa at habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, pinanood niya ang mga gusali at kalsada na unti-unting lumiliit sa malayo. Ang bawat sentimetro ng distansya ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa mga pahina ng kanyang lumang buhay. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang huling tawag ang pumasok sa telepono ni Rodrigo na nasa unahang upuan ng sasakyan. Isang impormasyon tungkol sa huling kalagayan ni Doña Elvira sa ospital ng gobyerno. Hahayaan ba ni Teresa na muling gambalain ng awa ang kanyang natagpuang kaligayahan? O ito na ang huling tuldok sa kwento ng mga De Vega sa kanyang buhay? Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na ginto ang dekorasyon, kundi ang kapayapaang baon mo sa iyong puso, sa bawat pagpikit ng iyong mga mata. Isang taon ang mabilis na lumipas, mula nang huling lumipad si Teresa patungong Switzerland. Ngayong hapon, habang ang banayad na sikat ng araw ay tumatama sa mga luntiang hardin ng Villarama Sanctuary, isang sentrong itinayo niya para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan sa tahanan. Nakatayo si Teresa habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa damuhan. Ang bawat tawa nila ay tila isang himig ng tagumpay na nagpapatunay na may buhay matapos ang isang madilim na bagyo. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng malambot na damo ay puno ng katiyakan. Ang kanyang kumpanya, ang Villarama Group, ay lalong naging matatag, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa layunin nitong maglingkod sa kapwa. Ang bawat sentimong kinikita niya ngayon ay may kasamang dalangin at malasakit. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang mainit na presensya sa kanyang likuran ay sapat na. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Teresa. Ang lalim na naman ang iniisip mo, Teresa. Malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng babae. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel. Tugon ni Teresa habang inihilig ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Dati, akala ko ay hanggang doon na lang ang mundo ko, sa pagitan ng kusina at ng mga bulyaw. Ngayon, pakiramdam ko ay abot kamay ko na ang langit. Hindi na muling narinig ni Teresa ang balita tungkol kay Marco. Ang huling ulat ni Rodrigo ay nagsabing si Marco ay nananatiling nakakulong, nakalimutan na ng mundong dati niyang pinagharian. Si Doña Elvira naman ay pumanaw na mag-isa sa isang pampublikong ospital, dala ang pait ng kanyang sariling kasakiman hanggang sa huling hininga. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga abo na lamang sa hangin, mga multo ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kasalukuyan ni Teresa. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpili sa katahimikan kaysa sa puot. Natutunan ni Teresa na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng taong nagkasala, kundi para sa kaligtasan ng sarili niyang katinuan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagpili sa maling tao at hinayaan niyang ang bawat sugat ay maging isang pilat ng karangalan. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may isang maliit ngunit makinang
na diamante ang tumambad. Hindi ito kasing laki ng mga hiyas na minsang ipinangalandakan ni na Sofia, ngunit ang kislap nito ay tapat at totoo. Teresa Villarama. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig sa emosyon. 6 na taon kitang hinintay sa anino. Hahayaan mo ba akong makasama mo sa ilalim ng liwanag habang buhay? Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya na tila ba ang lahat ng bituin sa langit ay nagtipon sa kanyang mga paningin. Oo, Gabriel, wala nang ibang taong nais kong makasama, kundi ikaw. Habang dahan-dahang isinusuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri, ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno ay tila isang masayang pagbati. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa dulo ng hardin kung saan naghihintay ang kanilang bagong buhay. Ang kwento ni Teresa ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa putikan. Itayo ang sarili niyang korona at piliing muling magmahal ng walang takot. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ngayon, ang sikat ng araw ay para na kay Teresa.